Okay, pag-usapan po natin itong si Ochoa at si Marcos Jr. kaugnay po sa investigasyon ng komite ni Bato sa Senado. Alam naman po ng marami sa atin kung sino itong si Ochoa. Ang tinutukoy ko pong Ochoa, yung nasa kabila na yan, nasa picture, si Paquito Ochoa po yan. Si Paquito Ochoa ay isang abogado. Panahon ni Pinoy, yan ang executive secretary. Actually, itong si Ochoa, makapangyarihan ito nung panahon ni Pinoy pero tahimik lang ito eh. Natapos nito yung 6 na taon bilang executive secretary, hindi siya napalitan. Kaibigan talaga kasi ito ni Pinoy eh. Itong si Paquito Ochoa. Pero aside sa kaibigan siya ni Pinoy, kaibigan din ito, partner ni Lisa Araneta Marcos sa kanilang law firm. Ang law firm nila ay tinatawag na MOST. Marcos Ochoa Serapio Tan. Yun. Kumbaga, law partners sila. Apat sila na founders ng nasabing law firm. MOST. Marcos. Ang sinasabing Marcos, si Lisa Araneta Marcos. Marcos Ochoa Serapio Tan. Kaya, ibig sabihin, kahit nung panahon na Pinoy ang administrasyon, ang Marcos ay hindi naman zero ang koneksyon. Malakas pa rin sila sa panahon ni Pinoy. Kasi nga, si Lisa Marcos Araneta ay partner sa law firm nila ni Ochoa. Si Ochoa naman ay executive secretary. Alam naman natin ng executive secretary, little president yan eh. Makapangyarihan yan. Makapangyarihan yan. Lalo pa si Pinoy na hindi naman diktador at hinahayaan niya ang kanyang mga subordinates. Ibig sabihin, itong si Ochoa, makapangyarihan ito nung panahon ni Pinoy kasi hindi naman si Pinoy yung susuluhin niya yung kapangyarihan eh. Kaya makapangyarihan din itong si Ochoa. Ngayon, anong nangyari? Kung totoo yung sinasabi ni Jonathan Morales, noong 2012, ibig sabihin 2012, ang executive secretary niyan ay si Ochoa at ang presidente ay si Pinoy. 2012. Itong si Morales, ang sabi niya, nung siya ay PDEA agent nung taong na yan, na 2012, mayroon siyang mayroong informant na nagsabi sa kanya na sa isang unit ng kondo doon sa Rockwell ay nagumagamit ng droga itong si Marcos Jr. at saka si Maricel Soriano. Ngayon, yung Maricel Soriano di Diamond Star, artista. Magamat ngayon may lumalabas na naman na yan daw Maricel Soriano, kapangalan lang ni Maricel Soriano. Anyway, hindi natin alam kung anong totoo dyan. Basta ang pinag-uusapan natin, ayon kay Jonathan Morales, noong 2012, nag-submit siya ng report sa kanyang superior. Sinubmit niya doon sa kanyang mga superior na mayroong information na ito ngang si Marcos Jr. at Maricel Soriano ay nagda-drugs. Mayroong mga litrato at makikita sa litrato na sumisinghot sila ng white powdery substance. Shabu. Shabu. So, yan yung sinasabi. May mga litrato daw ng ganon. Itong si Jonathan Morales, ayon sa kanyang testimonya, pinaabot niya yon, gumawa siya ng report. Nag-request siya ng operation. Ibig sabihin, nag-request siya na i-operate nila itong si Marcos Jr. at si Maricel Soriano. Kaya lang, ayon na rin sa kwento ni Morales, sinabihan siya ng kanyang mga superior, wag mong ituloy yan. Wag mong gawin yan. Ang sabi ni Morales, ang dahilan daw kasi daw, si Ochoa na executive secretary noon ay tumawag sa PDEA. Nakarating daw kasi sa Malacanang, siguro, ang sabi ni Morales, nagpaalam muna ang PDEA noon sa Malacanang kasi si Pinoy. So pinaalam nila na itong si Marcos Jr. nga ay nai-involve sa drugs at mayroong informant at may mga pictures at may ebidensya. Siyempre, pag ni-raid nila si Marcos Jr., senador yata yan noon eh. Pag ni-raid nila si Marcos Jr., malaking kontrobersya. Baka tanungin ang Malacanang kung anong masasabi. Kaya, parang ang kwento ni Jonathan Morales, yung PDEA mismo nagtanong muna sa Malacanang. Pagdating sa Malacanang, tinanong si Ochoa. Si Ochoa naman, ayon kay Morales, dahil magka-partner sila ni Lisa Araneta, sinabi ni Ochoa sa PDEA na wag ituloy ang plano. Kaya hindi tinuloy ang plano. Kaya ayon kay Morales, kaya hindi natuloy yung plano, plano niya sanang isagawa, siya sanang magsasagawa. Dahil nga, tumawag si
Ochoa galing ng Malacanang, tinawagan ang PIDEA na wag daw ituloy. Kaya ang nagpapigil noon si Ochoa. Ang dahilan dahil si Ochoa ay law partner ni Lisa Araneta Marcos sa kanilang law firm, yung Most, Marcos Ochoa Siraputan. So, ngayon, sa pagdinig ng Senado, kung saan nagsalita itong si Morales, ang sabi ni Bato de la Rosa, dapat ipatawag si Ochoa, dapat ipatawag si Maricel Soriano. O yun daw eh. Ngayon ang tanong, sisipot naman kaya si Ochoa? Sisipot naman kaya si Ochoa? Kasi, malinaw kasi yan para kila Ochoa. At para sa Marcos, yan ay chismis. Hindi sila naniniwala dyan. Yan ay, mga fake news yan at disinformation. Yan yung sinasabi ni Lisa Marcos Araneta na we won't stoop down to their level. Ibig sabihin, hindi sila bababa sa level nila Maharlika at nito nila Morales. Kasi sa tingin nila, wala yan, mga gawa-gawa lang yan. Kaya hindi nila bibigyan yan ng hindi nila i-dignify yan. Ibig sabihin, hindi nila iintindihin kasi pag inintindi mo, kung pinatulan mo, baka mabigyan pa ng parang maging legitimate pa yung issue na yan. Ay gayong ang issue naman na yan, gawa-gawa lang. So ayaw nila. So ngayon, si Ochoa, ganyan din yan. Para sa kanya, walang yan. Kaya lang ito kasing si Bato, sa ginawa ng kanyang komite na nagkaroon ng pagdinig ng kanyang komite tungkol dyan, binigyan ngayon ng platform na mainstream, legitimate, itong sila Morales. Dati kasi, yung platform nila Morales, yung vlog lang ni Maharlika, yung mga vlogs ng mga DDS, nila Banat Bay, Banateros, tsaka yung SMNI, yun lang yung kanilang platform eh. Pero ngayon, sa ginawa ni Bato, nagkaroon ng malawak na platform, yung Senado mismo. May mga media na nagko-cover ng mga hearing sa Senado. Kaya ngayon, nagkaroon ngayon ng parang lehitimong platform itong si Morales. Ngayon ang tanong, dahil nga nagkakaroon na ng pagdinig sa Senado, talaga bang seryoso si Bato na iimbitahan si Ochoa at saka si Maricel Soriano? Nasabi lang yan ni Bato na iimbitahan niya raw. Ang tanong naman, si Ochoa ba a-attend dyan? Kasi hindi basta-basta a-attend dyan sila Ochoa. Kasi alam naman nilang, gawa-gawa lang yung mga issue na yan nila Morales. Pag umattend sila dyan, parang inaano nila ito. Bumababa sila sa level ng mga vloggers na yan, nila Maharlika. Ayaw nila yan nila Ochoa. Ang problema, pag hindi umattend dyan, i-cite in contempt ni Bato. Anyway, abangan natin mga kabunyo. Abangan natin. Kasi na ito ang gusto ni Bato, lumaki ng lumaki yung issue eh. Kaya nga ipapatawag si Maricel Soriano sa si Ochoa. Kaya ang malinaw dyan, yung purpose ni Bato, PIDEA leak. Di ba? Ang PIDEA, ang gusto ni Bato, yan, lumaki ang issue. Kaya ang malinaw dito, ang agenda talaga, ang game plan, kumbaga yung plano talaga nila Bato, kunwari lang, ang sabi ni Bato kila Subiri, siyempre sa Senado, sa Senate President, ang magiging pagdinig niya tungkol doon sa Batangas Drug Hole. Yung Batangas Drug Hole. At saka, yung tungkol daw sa pag-leak ng mga dokumento ng PIDEA. Yun ang sabi ni Bato kay Subiri. Kaya pinayagan ni Subiri yung investigasyon. Pero sa nangyayari ngayon, hindi. Lumalaki yung issue, hindi naman tungkol dun sa PIDEA leak eh. Tulad niyan, ipapatawag na si Ochoa daw, ipapatawag si Maricel Soriano. Anong ibig sabihin yan? Gusto lang nilang palakihin ang issue. Bakit gusto nilang palakihin ang issue? Talagang ang purpose kasi nila dyan, destabilisasyon. Idimulis, sirain talaga ng todo si Marcos, gamitin yung issue na yan. Ngayon, pinapalaki nila yan sa pamamagitan ni Morales. Papalakihin pa nilang yan sa pamamagitan ni Ochoa. Papalakihin pa nila yan sa pamamagitan ni Soriano, ni Maricel. Dahil nandyan na si Ochoa, nandyan si Soriano, magkaka-interest ang mga tao. Yan ang gustong mangyari ng mga DDS, magka-interest ang mga tao. Kasi sa ngayon, sila lang ang may interest dyan. Ang vlog ni Maharlika, limited naman ang inaabot niyan. Pero dito, kapag nagkaroon na ng pagdinig sa Senado,
pinatawag si Maricel Soriano at itong si Ochoa, lalaki ang issue na yan. Yan ang gustong mangyari talaga nila, Bato. Palakihin ang issue. Kasi gusto talaga nilang i-destabilize ang administrasyon ni Marcos. Ang tanong, ano na ngayon ang gagawin nila, Marcos? Oh, ano nang gagawin nila? At itong si Ochoa, sisipot ba siya o hindi? Si Maricel Soriano, a-attend ba siya o hindi? Sabi ni Bato, a-attend daw si Maricel Soriano. Pero sabi naman ng mga vloggers, hindi naman daw si Maricel Soriano yun. Ibang Maricel Soriano daw yun, kapangalan na. Alam nyo, ang gulo na yan. Ang gulo na ng pagdinig na yan ni Bato. Kaya lang hindi yan ititigil ni Bato kasi may iba nga silang purpose niyan. May iba silang agenda sa bagay na yan. Kaya hindi yan basta-basta ititigil ni Bato. Okay. Sige mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Yan po ang paliwanag natin tungkol sa issue na yan. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.